Dalawang post 5 natin, most probably, para sa ating game number 2. So, Carl TZ ay gagamit dito kay Kakashi. Ganda, oh. Kanyang Hayabusa. Ang ganda talaga ng mga effects, eh, no? Sobrang ganda nung Kakashi. Siya lang yung tinignan ng camera kanina. Oo nga, eh. Nasabi niya, sabi, boss, dual cam. Nagulat ako, dalawang Cardiz yung tinitignan ko. Ayan, Split ayan. view tayo, split view. Yan. So ito makikita natin para sa ating game. Again, dalawang Purify para din sa TLPH. Same with kanina. So kailangan maaga dito na magamit. Okay, nakuha dito ng TNC. Kamuntikan yun. Kalmado muna ulit. Kuha pa rin, ha. Pero lamang, masasabi ko na kapag digital, lamang si Lancy dito, no? Pero kasi ang ganda, humawak ng position ni Sanji, eh. Oo, nandun yung poke. Kasi alam niya, doon lang yung possible lakad mula rito kay Lancy dahil kakakuha lang nila nung Little Wanderer. Pero poke lang din naman yun at the end of the day, in the laning stage. Lamang lang din ng konti yung Valentina kapag nakaka-poke back si Lancy kasi may nakukuha siyang XP. Grabe na naman yung mind games dito ni Yawi tsaka ni JP. Kasi kanina ganun din yung naging story natin game number 1, di ba? Yep. Pagalingan ko sino mas may sakop or makikita Yep. after nung Riverside. So ganun yung nangyayari dito para sa ating dalawang post 5s. Tapos tuloy lang yung farming para sa ating mga junglers. Oh, alam mo ngayon ko lang na-realize kasi ngayon nakikita ko ni Kakashi skin, walang gumamit ng skin kanina. No? Oo nga, eh. Parang hindi nga ginamit. Oh, yung Suyu tsaka Kalea, parang relax lang eh. Okay, ayan na. Sabi ni Carl TC, hindi, wala magre-relax dito. Papasok si Saida. Gagamitin yung electrifying beats pero makakatakas si Carlito. Ngayon naman si Sanford ay naka-abante na nga rin. At lumayo muna ang magkabilang kupunan habang balik muna sa farm si Carl. Okay, narinig natin yung ugong. Ibig sabihin, meron na tayong pagong for this game. Pero nakapwes sa mga players ng TNC, parang hindi yata palalapitin Lancy! Ayan na, Feather Nurse ang iginamit. Ito yung laso na ginagamit sa kanila pabalik. Trimar TC, nagamit yung Glorious Pathway para lang makaalpas. Marami mga ultimates ang nagamit. TNC Pro Team, magre-reset muna. Yeah. At pipilitin kunin muna yung orange. Kasi nakatawid si Carl TZ, so for TNC hindi worth it na i-trade yung 30 kasi ang dami na rin nilang in-expend na resources. So take your loss. Yeah. Hayaan mo makapag-farm muna dito si Zaida. Habang si Carl TZ naman ay masaya sa nangyari kasi aside sa nakapag-reset sila ng isang turtle mula sa TNC, lamang pa sa level dito si Carl TZ. Oo, grabe yung abangan ng dalawang gold laners natin. Actually, maganda yung abang ni Benny QD. Ayan! Yawi nag-aabang ng ipa at nabitaw ng implosion ay magagamit ba ni Johnny JP? Pero si Trimar TC ay namatay. Nakadalawa si Sanji. Habang si Zaida ay nakakuha ng pagong plus si Daddy. 2-1 ang ating score at nakalamang ng bahagya dito ang CL. Okay, pag ang TNC, dalawa napatay naman ng TLPH. So, worth it or kanino? Or sino nanalo dun? At sila lamang yung TLPH kasi even though nakuhaan sila ng pagaw, nakakuha ng 2 kill dito sa Sanji. And at the end of the day, yung battle spell ay wala naman silang ginamit. Well, yung Retribution ni Carl TZ. Pero for TNC, napaburn ng flicker dito si Yawi. So for TLPH, that's a trade that they're willing to take. So, tingnan natin ngayon for TNC kung paano magiging clapback nila. So far, may kita naman natin na sobrang tikit pa rin naman in terms of goal difference for both teams. Talagang mapagmatsyag lang sila doon sa galaw ng kalay nila. Actually, parang more on laning lang muna na intense pero walang pinipilit na teamfight. Yeah. Para din sa parang ganun din. Yung story ng game number 1 natin, teamfight lang pag may turtle, pag nagkasalubungan, magpo-poke, tapos makaka-atras naman both. Yeah, for TNC kailangan talaga nila hintayin yung power spike ng Granger kasi kita natin kanina, even though lumalamang ng konti dito yung Joy, pero hold that thought. Wait lang, Oheb dito, nagamit yung Purify. Atrasan niya si Yawi. Sinayawan. Ito ata yung turn. JP, available yung kanyang flicker. Any moment ay pwedeng tumalon dito ang Team Liquid. Naku. Pero nakamatsyag din pala si Sanji doon. Ang bilis ng rotation talaga ng CL, no? Oo, kasi ano ka lang wings by wings ka lang. Kung ikaw si Saja, okay, kailangan niya ng tulong. Patating na ako dyan. Oo. So parang ganyan nangyayari ngayon for TLPH. At saka, hindi nila pinipilit, no? Di ba nakapwesto na sila doon? Usually, mga week 5, week 6, tinatalon na yung mga ganyan. Tinadive na, no? Ngayon nag-week 8, kalmado na. Tigil pa rin naman ni JP. Nandun pa rin yung threat. Kita natin kanina sa turtle fight, hindi lumapit si Zaida at si Lancy. Kasi kapag nakabit sila ng implosion pa rin sila, madadami sa feathered airstrike. So for TLPH, they're still happy with the current setup of the game. Ang kailangan lang nila isipin is tumataba din naman yung Hayabusa at yung Harit. Oh. Okay, Ay! Walang purify yan! Pero si Benny Q na pinuntahan doon sa may madalikuran! Nagsalo niya yung shadow kill! Ngayon naman nagkasalubong si Trimar, si Carl. Gagamit yung feather mula kay Lancy. Pero nagkasalubong din! Mamamatay na si Carlito! Zaida dito ay atras din! Habang si Sanford ay umaabante na 4 na miyembro mula sa Team Liquid Philippines ay buhay pa rin. Pero liliko na muna ang TNC papunta sa may gitna.
Okay, so nagkasalisihan lang. Akala natin una mabibigyan is gonna be Oheb, pero hindi pa rin siya. Napatay at that time. Si Benny Cutie pala ang mapapatay, pero si Cartesi naman ang naging kapalit. Sa may medalay, may poke. Uy, ang hapde si Sanford buhay pa rin dito. Makakatalon ba? Nagamit yung electrifying beats. Ngayon sabi ni Zaida, kunin muna natin tong Lito Wanderer bago magsimula. Dito sa ikalawang pagong ng laban, kompleto ang Team Liquid Philippines. Yawi dito ay walang flicker, pero meron naman siyang sipa. Aabot ba dito si Cartesi for this turtle? Dahil kalahati na nga lang ang buhay. Naku, aabutan pa nga! At siya pa nagwagi doon sa Red 3 battle na yun. Mamamatay si Zaida. Same with Yawi. Dalawang kagad dapat tumabang si Sanford. Nakababad na sa mga miyembro ng TNC Pro Team. Gagamitin yung Predator Strike. Hindi na nga kasi si Sanford nakakuha din. Wipe out ng mabilisan para sa Cavalry. Grabe, parang lahat ng mga binuhat na dumbbell din ni Sanford sa kanyang pag-gym ay nagamit niya dito. Binagsak niya doon sa kanilang mga kalaban. But yep, it's a wipeout for TLPH at nakasira na rin sila ng iba pang tore. Yeah, aside from the perfect timing mula sa Hayabusa with the Shadow Retribution ni Cartesi, yung pagpasok nila Sanford, yung dire-direchong lakad ng Phobius, ginulan niya yung frontline. Even if may glorious pathway na nakalatag dito mula kay Tree Martisi, nandoon yung zone. Yung pag-zone mula kay Sanford na delay ng konti si Zaida, kapag pagpasok niya for the Retribution, nauna na si Cartesi, and nawala na sa pwesto rito yung TNC, hindi na yun yung setup na hinahanap nila, and dito mo mararamdaman yung punish ng TLPH dahil napakarami nilang teamfight spells. Kita din natin dito na madali na rin para dito kay Oheb mag-punish dahil malaki na nga din yung kanyang mga items. Sanji, lumiliko-liko. Nagamit yung Purify, kasabay ng Glorious Pathway. So, ginamit talaga lahat ng TNC para lang maiwasan nila yung potential punish mula sa TL. Pero mababasag yung Torre sa itaas. Tsaka parang ginawa ni Sanji doon, parang rumampa din siya ng pazigzag, no? Para maiwasan talaga. Sakto, Miss Universe na rin. But bottom lane natin ay parang sisirain na rin dito ng TLPH. Ang ganda nung ang pinurify niya, hindi yung sipa, yung knock-up lang. Kasi naka-wings by wings siya. Yep. Kapag natanggal kasi yun, kasi tapos kahit mag-purify siya, makakabutan pa rin siya ng pathway. Pero si Lancy! Ay, naku, buti na lang may isa pang dash. At nakaligtas si Lancy doon sa binitawang Feathered Earthquake mula kay Sanji. May kung sila gagawin doon sa Purple Buff ata ang target nila. Okay, naramdaman, nakita din ni Tree Martisi dito, kaya hindi na rin ipipilit. Take note na meron na namang Lord. So parang ibibait yata na mapalapit mo ng mga players dito ng TNC habang si Zaida papasok ba? Okay, hindi. So purple buff, nakuha din ng TLPH, sabay TLPH, diretso dun sa may Lord. Masasabi ko na mas malinis na laro ang pinapamalas ng Team Liquid Philippines as compared nung game number 1. At lahat ng gusto nila, nakukuha nila. Oo, malinis, dalisay. Ganyan yung nangyayari ngayon for TLPH. 9-2. Wala na kami iba maisip Malinis, dalisay. Hindi ko alam Ayan, puro, yan. Nako, dire-diretso ang Team Liquid dito. Ang ganda pala ng effects ng Lord. Oo nga eh. Diba pag napatay? Oo. Ayan na. Ay, okay, yung mga emote pala yun. Akala ko meron ng lumusot na tunog na nag-verb. Hindi. Yung yung isa yun, TLID ata. TLID. So okay guys, middle lane ay sisirain dito ng side ng TLPH. Habang yung Lord naman ay dito sa may bottom lane. So para sa side ng TNC, kung kanina medyo nahihirapan sila pag-clear ng minion wave, mas madali ngayon kasi yung IM ni Lancy is the Feathered Airstrike. Ang mahirap na dito for TNC is yung overwhelming damage output na naman ng TLPH. Kompleto na yung items ni Oheb. So ito na yung pinakamasakit na version nung Harit. Lalo lang lalala to. Meron na Holy Crystal, Starium, and Feather of Heaven. So for TNC, kailangan mapatay nila yung Harit ni Oheb, honestly. Okay, Feathered Earthstrike ay finursa kagad ni Lancy para makatulong doon sa clear wave. Kung sino mula kay Daddy James, sino kanya magiging target, lumayo muna siya dito. Nabitawan na rin ni Chico yung kanyang Glorious Pathway. Feathered Earthstrike from Sanji. Pero tuloy-tuloy na sila, pero napakapti na nga! Ramdam yung Holy Crystal, ladies and gentlemen. Mula dito kay Oheb. Diretso ata sila doon sa may top lane. Meron pang minion sa gitna. Okay, 15 seconds bago mabuhay dito si Tree Martisi, pero kompleto. Nako. At nagmamarcha ngayon ang TLPH. Meron pa silang minion wave dito sa may gitna, pero may lalabas din naman para dito sa TNC! Ayun na, may implosion pa. Yawi, nakasipa na. Pero yung implosion doon sa likod, dalawa na huli. Shadow Pipilix sa luwa ng apat na miyembro mula dito sa TNC. At ready na ang Cavalry sa kanilang Stampede. Maaari makuha itong laban na ito. At dire-diretso pa rin
ang kanilang run at pangarap patungo sa upper bracket. Gaya na sinabi